Welcome po sa aking channel at welcome po sa Random React. Alam niyo na po kung ano ibig sabihin ng Random React. Random ang ating reaction video. Ngayon po gagawin po natin reaction video. Ito pong video mula po sa BTS X SB19. Na kung saan ang topic po ay bakit ayaw ng K-pop dito po sa SB19. K-pop versus P-pop is SB19's proving Asia's next pop powerhouse is the Philippines. Para po sa konteksto natin reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. For over a decade, one music industry has ruled Asia: K-pop. Massive agencies, billion-dollar tours, global fan armies. But something unexpected is happening. A group from the Philippines is breaking barriers, topping charts, and attracting international attention. Their name? SB19. Yes. And their rise is raising a powerful question across the global music industry. Is the next Asian pop powerhouse no longer Korea, but the Philippines? Today, we uncover the rise of P-pop, the dominance of K-pop, and the movement SB19 just started. Hindi po natin may kakaila na talaga pong papunta na ron, no? Papunta na ron ang P-pop ng Pilipinas, no? Real talk. Dahil po dito po sa Mahalima o sa SB19, no, ganun na po katindi ang fan base sa talaga pong worldwide na po ang 18, 'di ba po, sa paghanga dito sa Mahalima. Like, share, and subscribe for more deep dive music stories. Ilalagay ko po ang link ng video po ng BTS X SB19 sa description para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. Dagdagan po natin ang kanyang 1.68k subscribers. To understand the rise of P-pop, we first have to understand the sheer scale of the K-pop empire. Over the past 15 years, South Korea has transformed its music industry into one of the most powerful cultural exports in the world. Entertainment giants like SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, and HYBE built a system that operates almost like a pop music factory, but with extraordinary precision. Young trainees often spend years preparing before debut. Grabe, no? Nakakakilabot lang na makita ulit natin tong mga panahon to. Nakita niyan, di ba? Kaya nang simula talaga ng SB19 noon. Diba, nasa show BT pa sila. Kaya talagang dumaan talaga sila sa butas ng karayom. Masasabi po natin yun na talagang grabe yung hirap na dinanas ng SB19. Alam niyo na po, di ba? Kung talagang legit na 18 ka, alam niyo na yung nangyari sa kanila. Diba? Puro training, walang sahod, walang kita, as in wala talaga. Diba? Halos sumuko na nga silang lahat, natira na lang si Stel, hanggang sa hinikayat niya yung apat na talaga mag-stay. At ngayon, meron na po tayong gantong katinding fanbase na 18. At ganto katinding SB19 na kilala na po worldwide. No? Kilala na sila worldwide. At kailan nga lang po, di ba nag-perform po sila dito sa Japan, dun po sa Yokohama, dun sa DUNK o Dunk. Na talaga pong dinomina nila, no? Denominate nila ang Dunk dahil po sa sobrang galing talaga ng Mahalima. Their days are filled with vocal training, complex choreography rehearsals, language lessons, fitness routines, and media coaching. By the time they step onto the stage, these performers are not just singers. They are complete entertainers designed for the global spotlight. This system produced global superstars such as BTS and Blackpink, groups that shattered international barriers. They achieved billions of YouTube views, sold out stadium tours across continents, topped the billions, fitness routines, and media coaching. By the time they step onto the stage, these performers are not just singers. They are complete entertainers designed for the global spotlight. This system produced global superstars such as BTS and Blackpink, groups that shattered international barriers. Basta ako, isa lang yung idol ko sa sa K-pop, yung Big Bang, yun lang. Yun lang talaga. Kasi old school ako eh. Yun lang yung talagang inabutan ko noon na matindi. Saka correct me if I'm wrong, no, yun po talaga yung kumbaga nagpasimula halos ng ng K-pop, yung Big Bang. They achieved billions of YouTube views, sold out stadium tours across continents, topped the Billboard charts, and signed major brand partnerships with luxury and tech companies worldwide. Saka grabe rin na grabe yung Pilipino, yung sa Pilipinas, grabe yung nila pagsunod nila sa K-pop. As in, talagang napakalaki ng porsyento ng Pilipinas sa pagko-consume ng K-pop. No, at hindi lang sa K-pop, sa mismong Korean, South Korean culture mismo.
Siyempre, pati yung mga K-drama, di ba? Talagang daming nabaliw na Pilipino talaga hanggang ngayon. No, kaya nakakalungkot lang na yun nga na ang laking kinukonsume ng Pilipinas o ng Southeast Asian country sa produkto ng South Korea. Tapos dumating na yung pagkakataon na minamak na tayo. 'Di ba yung alam yung sibling, 'di ba, nagsama-sama yung Southeast Asian country na laban sa South Korea dahil doon tinatawag tayong unggoy. 'Di ba? Sa jungle lang daw tayo, 'di ba? 'Yun ang nakakalungkot, no? Kumbaga tayo daw gaya-gaya daw tayo sa kanila, ganun. Pero hindi nila naiisip na malaking tulong ng mga Southeast Asian country sa kanilang ekonomiya, no, sa South Korea. Na talagang halos mas marami pa nga halos talaga yung mga nagko-consume ng produkto nila eh. Kasi product yan yung K-pop na yan, 'di ba? Pati yung K-drama, produkto niyan. Produkto yan ng South Korea. Isipin nyo, tinatangkilik na nga kayo ng ibang bansa, ayaw nyo pa nun, tapos lalaitin nyo pa. 'Di ba? Kaya nga yung sinasabi ko lagi, 'di ba? Dapat mas tangkilikin natin, lalo po yung sa Pilipinas, no, yung mga Pilipino. Mas una po nating tangkilikin ang ating sariling atin, lalo po tong ating mga P-pop groups, no, lalo tong Mahalima, tong SB19. Kasi po pride natin yan eh, bilang Pilipino, atin yan, di ba? Hindi naman masamang humanga sa kanluran, no, humanga dyan sa mga K-pop artist na yan, no, pero mas unahin po natin o mas suportahan natin ang ating sariling atin kasi pride natin yon. Kung nagsasayang kayo ng pera, ng ipon nyo, makapanood lang ng mga K-pop artist na yan, nakabili na ng kanilang merch, naku, unahin nyo ang ating sariling atin, unahin na natin ng mga Pilipino, yung mga P-pop artist natin. Hindi lang po P-pop, basta po Filipino artist, unahin po natin yan. Suportahan natin ang sariling atin. K-pop eventually became far more than a genre of music. It evolved into a cultural phenomenon powered by strategic global marketing, dedicated fandoms, and even national support from South Korean government initiatives promoting Korean culture abroad. For many years, this dominance made one thing seem almost impossible: another Asian country challenging Korea's pop supremacy. Yes. Yet quietly, beyond the spotlight, a new movement was beginning to form. One that Correct me if I'm wrong kung meron bang mas malaking movement dito po sa SB19 sa ibang country, no, na Southeast Asia. Kasi po alam po natin yung Japan, malakas yung Japan, yung J-pop. Yan ang nagpasimula yung J-pop talaga. Pero sa Southeast Asian country, may mas malakas pa ba sa P-pop natin sa mga Southeast Asian country? I-comment mo dyan sa baba kung may mas malakas pa sa atin. Pero pagkakalam ko kasi, yung P-pop natin ang halos medyo papunta na rin doon sa K-pop. Pasunod na sila at talagang madodominate na rin. Kaya nga po nag-aalangan na rin po yung mga K-pop dito po sa SB19, no. Malaking threat kung tutuusin ang SB19. Alam niyo na kung bakit. Sobrang galing po kasi ng Mahalima. that the world would soon notice through a group called SB19. Yet despite this natural talent, the Philippines never developed a structured idol system like South Korea. For decades, the local industry focused mainly on solo artists, rock bands, and television-discovered celebrities. Hindi talaga natin ginagawa yung structure ng K-pop. Pero wag sa akin, wag naman sana rin. Kasi po alam niyo naman po, di ba, yung dilemma ng mga K-pop artists. Actually, hindi lang K-pop artists, literal na artists, no, ng South Korea. Ang dami pong restriction yung sa health nila, di ba, lalo na. Maraming hirap na hirap sa pagda-diet pa lang po nila, di ba? Sana wag po i-adapt ng P-pop o ng Pilipinas kasi mahirap po bilang tao, 'di ba? Mahirap po talaga 'yun. Para ma-maintain lang yung ganto, ganyan, no. Sobra-sobra po 'yun. As in yung dinanas nga lang po ng SB19, 'di ba? Sobra yung nasa Showbiz pa sila. Ang hirap talaga ng dinanas sila. Na kaya nga ngayon, 'di ba, may binubuong structure ang SB19 na para hindi na nga danasin ng mga susunod pa ng mga P-pop artists yung mga dinanas nila. 'Di ba? Kaya nga po nagtayo sila nung 1Z Entertainment. The concept of highly trained pop idol groups, complete with synchronized choreography, strong branding, and long-term training programs, simply didn't exist at a professional level. That began to change when the Korean company ShowBT launched a bold experiment in Manila. Their mission was ambitious: combine the discipline and structure of K-pop training with Filipino talent to create a brand new kind of pop group. After years of intense preparation, 5 young performers finally debuted: Josh, Pablo, Ken, Stel, and Justin.
Together, they formed the group SB19. The early days were far from easy. Yes. Online critics were quick to judge. Some viewers mocked their style, while others accused them of simply imitating Korean idols. Ayun talaga, kasi unang-una, yung nag-discover din sa kanila, di ba? Galing Korea, alam na natin yun na talaga yung takbo ng karir talaga nila noon, K-pop style. Kasi nga, hawak sila ng Korean company. Diba? Kaya talagang maninibago yung mga Philippine audience, no? Yung mga nakikinig. Diba na, bakit ganito, ganyan, Pilipino tong mga to, taas ganyan, diba? Ang dami pong interview sa kanila na talaga pong napapahiya sila noon. Diba? Lalo po yung sa sexuality rin nila, ginaganon. Alam nyo yun? Sobrang alam nyo naman, pagka possible pa lang, maraming mga ganun binabato, diba? Pero ngayon, diba? Halos hindi na nga sila binabash ng media, no? Ng literal na media, no? Hindi na po, talagang puro papuri na. Kasi, ayun nasa tugatog na kahit papaano ang SB19 ngayon, kaya ganun. At first, the group struggled to gain serious recognition. But what happened next surprised everyone. A single moment would soon transform not only their careers, but the entire future of Filipino pop music. Every global pop movement begins with a defining moment, a turning point when everything suddenly changes. For SB19, that moment arrived with the release of their song, Go Up. At first, the performance video seemed like just another upload on the internet. But slowly, something unusual began happening. Viewers started noticing details that set the group apart. Tama, ito yun malaking tulong siyempre yung nag-post na Orum, di ba? Yung dun sa dance practice nila ng Go Up. Malaking tulong talaga. Pero, talagang pag pinanood mo naman kasi talaga yung dance practice nila na yun, talagang makikita mo doon yung swag nila. Swag, yung angas nila doon. Talagang may potential ang SB19. Pero syempre hindi rin natin maalis yung may nag-post. Talagang dahil din doon, malaking tulong yun. Kaya shoutout sa'yo doon sa nag-post na yun. No? Dahil malaking tulong ka rin talaga. Kung hindi mo rin ginawa yun, ay hindi rin talaga puputok yung pangalang SB19. Kasi pag-give up na sila Ayaw na talaga nila Kapag hindi na pumutok yung Go Up, wala na. Tapos na, ititigil na nila yan. Ayaw na nila. Kasi may ganun Siyempre, minsan, maisip din natin, pag walang na nangyayari, di ba, malaki na yung ininvest mo sa isang bagay. At alam mo, wala na nangyayari. Minsan, hindi ka na talaga rin magpapatuloy. Di ba, may ganun ka ng pakiramdam. Pero since na talagang siguro itinadhana talaga sila na magpatuloy at dahil nga merong nakakita ng potential din nila, di ba? Kaya ito na po sila ngayon, na talaga pong malaki na po silang threat kung tutuusin sa K-pop industry. Itong P-pop po natin, talagang malapit na papunta na doon, halos umaano na. Kulang na lang talaga ng suporta ng gobyerno, yung malaking funding, di ba? Kasi isipin yung ginagawa ng SB19 ngayon, talagang independent sila, di ba? Sarili nilang pera ginagastos nila, mahirap po yun, di ba? Hindi tulad po ng K-pop, talagang binubuhusan talaga sila, di ba, ng napakalaking budget sa production, sa lahat ng well-being nila, di ba? Sa lahat-lahat, as in. Samantalang tong SB19 partida nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Self-made sila, itong SB19. Razor-sharp choreography, powerful live vocals, and a stage presence that rivaled many established international acts. Doon sila tatalunin ng SB19 talaga sa live. Di ba? Sa mga hindi pa po nakapanood ng live sa SB19, nako, mag-invest na kayo o sabihin natin mag-ipon na po kayo ng pera at manood na kayo ng kanilang live. Diba? Sa mga concerts nila. Talagang maramdaman nyo na talagang kung dapat nyo ba silang subaybayan o hindi. Kung dapat nyo ba silang suportaan o hindi. Kung talaga bang nagsasayang lang ba kayo ng panahon sa kanila o hindi. Dahil pag napanood nyo sila ng live, dun yung masasabi talaga na, yung sabi ko nga lagi yung dialogue, di ba? Nangangain sila ng mic. Di ba? Nangangain sila ng CD kasi yung tunog nila, alam nyo yun, kung anong tunog nila sa live, yun din ang tunog nila sa recording, parehas. Ganun katindi. Tapos yung presence nila sa stage, ibang level, may aura talaga sila. Talagang parang nagsusuper saiyan sila. Ganun katindi. Ang lakas ng dating ng SB19. Real talk yan. Hindi sa Pilipino tayo, no? Dahil sabihin, bias tayo, Pilipino tayo. Hindi, totoo, real talk lang yun. Kaya po dun sa mga hindi pa nakapanood ng live, panoorin sila ng live para mapatunayan yung sarili nyo na kung karapat dapat ba silang sundan o idolin o talagang suportahan itong Mahalima. Unlike many emerging groups, SB19 performed with the confidence and discipline of artists who had trained for years. Yes. The video began circulating across social media platforms. Fans shared it on Facebook, Twitter, and YouTube. Yes. Comments started flooding in. Then the algorithm did the rest.
Within weeks, millions of views poured in. What made the moment so powerful was the realization spreading among Filipino Tignan audiences. nyo, may collab na nga sila ni Sarah Geronimo, di ba? Napakalaking achievement yan pag sa Pilipinas. Sarah Geronimo yan. Diba? Isipin nyo yung ganyang level, di ba? Ibang level talaga na mahalin. This wasn't simply an attempt to imitate Korean pop idols. Instead, it felt like something new. A Filipino group delivering world-class performances while representing their own culture. Tama, ito sa akin, no, hindi naman sa pag-aano. Malaking utang na loob talaga ng SB19 sa Showbiz. Di ba? Talagang hands down talagang, kundi dahil sa Showbiz, walang SB19. Pero ang pinaka-thankful lang ako, na hindi na sila hawak ng Showbiz ngayon. Thankful tayo sa Showbiz. Siyempre, walang SB19, walang Showbiz. Pero sa akin, mas gusto ko na talaga yung ganito nung independent sila. Kasi makapakita nila kung sino talaga sila. Yung pagka-Pilipino nila. Kasi kapag nasa Showbiz sila, hawak sila ng Korean company, mamanduhan sila. Itong dapat yung gawin. Itong gusto namin gawin yung ganyan-ganyan. Kaya nga di ba yung mga unang-unang album nila, di ba? Tunog K-pop talaga. Di ba? Wala silang kalayaan nun. Although binigyan ng kalayaan si Pablo na magsulat, di ba? Na siya yung gumawa ng ibang kanta nila. Pero syempre, mas malaki pa rin yung say ng company dun. Kung ano yung tatahaki nila. Kasi ang market talaga nila nun talagang parang K-pop di ba? Ganun Kaya ngayon po, para sa akin, maganda yung ginawa nila na talagang naging indie na sila na walang kailangan magmando sa kanila kung kanilang kailangan gawin. Di ba? Mailalabas nila kung paano talaga sila bilang artist. At yun nga, lahat po halos ng kanta nila may Filipino flavor. Di ba? Talagang ipinapakita nila kung saan bansa sila galing. Di ba yung bisa lang, no? Pinoy, di ba? Lahat halos Ang kanta nila, hindi pa pwedeng walang Tagalog. Puro may Tagalog. Di ba? Nakaka-proud yun bilang Pilipino tayo. Kaya para sa akin, malaking utang na loob sa Showbiz pero much better na meron silang sariling tunog. Di ba? Tunog Pilipino. Soon, SB19 was appearing on television programs, major concerts, and Yes. international interviews. Their rapidly growing fan base, known as A10, became one of the most organized and passionate communities in Asian pop music. Tama. But the real impact went far beyond viral fame. For the first time, a Filipino idol group proved the Philippines could compete on the global stage. Tama. And that breakthrough sparked the beginning of an entirely new movement. Saka ano yung record breaking, no? Isipin nyo, no? Consistent na pumapasok sa Billboard Digital, no? Billboard Digital lang, SB19. Grabe rin kasi talaga ang 18, talaga kapag bumoto, naalala ko nun yung kasagsagan nun namin. Talagang walang tulugan yun. Boto. Nasa Twitter kami lagi, sa X na ngayon, di ba? Talagang may usapan pa doon, naka-live doon, nag-uusap talaga ng mga 18 na gantong gagawin, ganyan. Di ba? Talagang united ang 18 para suportahan sa botohan itong SB19. Kaya ilang beses pong nananalo talaga ang SB19 noon dahil sa 18. Ganun katindi ang 18 sumuporta dito po sa Malim. P-pop. One of the most fascinating aspects of the rising P-pop scene is how its philosophy differs from the system that built K-pop's global dominance. In the Korean industry, perfection is the foundation. Entertainment companies carefully plan every detail of an idol group's career, from musical concepts and choreography to visual styling and comeback schedules. The result is an incredibly polished and consistent product that has captivated global audiences. However, the journey of SB19 gradually moved in a different direction. As the group gained experience and confidence, they began seeking more control over their artistic identity. Yes! Instead of relying entirely on management decisions, Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi nagre-rely sa management decision ng SB19 ngayon dahil hindi na nga sila hawak ng Korean company. May kalayaan sila. Kung anong pumasok na idea sa utak nila, yun ang gagawin nila. Nakita niyo naman sa genre nila, di ba? Iba-iba. May rock, may pop, di ba? May yung electronics, di ba? May ganun Meron pa yung di ba? Yung Where You At, di ba? Yung 80s yung dating, di ba? Gustong-gusto ko yung Where You At Di ba? Yung Wyatt, grabe, gusto ko rin yun. Alam niyo, may kalayaan sila. Isipin niyo, kung sila ay hawak pa rin ng Korean, wala, Korean style lang talaga. Yung tatahakin nilang tunog, di ba? Wala silang kalayaan. Pero ngayon, di ba? Kaya sinasabi rin dito ng
nag-document ito, di ba? Talagang meron silang kalayaan. Hindi tulad yung kapag may company, susundin mo lang sila ng susundin. Di ba? Kaya magpasalamat tayo no, na tayong mga 18 na talaga pong hawak na nila yung kanilang trabaho, kumbaga. Walang magmamando sila. Sila na rin yung sa creative, sila lahat. Di ba? Sa lyrics, sa music sila rin. Di ba? May kalayaan. Hindi sila naka-stuck dun sa isang genre lang. The members became deeply involved in shaping their music and creative vision. Tama. This kind of storytelling is relatively rare in traditional idol music. By embracing authenticity and personal narratives, SB19 created something unique, a pop identity that feels both globally competitive and Tama. deeply Filipino. In today's music industry, success is no longer defined only by radio play or record sales. Instead, the real battlefield is digital. Tama. Streaming numbers, Yes. YouTube views, chart rankings, and social media engagement have become Ako, may bila ko lang naisip, no? Itong SB19, no, kung yung panahon namin, kasi ako magpi-50 years old na ako eh. Yung panahon namin walang digital, walang YouTube, walang ano, talagang record sale as in yung bumili ka ng tape. Panahon talaga namin tape eh. Bumili ka ng tape, talaga dumaan yung platinum. Kakayanin kaya ng SB19, bila ko lang naisip, no? Yung panahon na yun. Kung doon sila lumabas. Kasi syempre hindi nila panahon yun eh. Kakayanin kaya ng SB19 na maka triple platinum yung mga ganun. Curious lang ako. Pero sa tingin ko talaga meant ang SB19 sa ngayong panahon, sa gantong panahon na digital. No, kasi talagang iba yung competition din ngayon. 'Di ba? Nasa digital na. Wala na yung talagang physical copy halos puro Spotify na ngayon, 'di ba? YouTube ganyan eh. 'Di ba? Pero sa tingin ko talagang para sila sa panahon na 'to. At talagang masasabi natin na eto na, papunta na nga doon yung SB19 na talagang kinakabahan na po. Real talk, no? Yung mga K-pop idols, no, kinakabahan dito sa SB19. Dahil hindi man sa katotohanan lang, no, real talk. Kakainin talaga sila ng SB19 pagdating sa live vocals at performance. Real talk, maglapag ka ng artist na Korean, natatalo sa vocals ng SB19. Hindi sa Pilipino tayo ha, maglapag ka dyan ng K-pop artist. Kung sino ang tatalo sa vocals ng SB19. Sa live live. Pati performance. Mag-comment ko niyan sa baba kung may naisip ka. Ako wala kasi SB19 talaga napakahusay. Lalo't pag nakita mo sila ng live, napanood mo sila ng live, lalo ngayon tong panahon na to, hasang-hasa ng SB19, talagang napakatindi ng SB. become the new indicators of global influence. In this highly competitive environment, SB19 has achieved something remarkable. Their music videos regularly attract millions of views within just days of release, Tama. showing the intensity of their fan support. Tama. Several of their tracks have even entered the Billboard World Digital Song Sales rankings, a major milestone for artists outside traditional Western or Korean pop markets. Saka pagdating din sa fandom, no? Yung sinabi ko na rin to sa nakarang reaction video natin tungkol sa SB rin eh. Sa tingin ko wala nang titindi sa 18 sa suporta. Maglapag ka rin sa Pilipinas ng pipa pa. Yung mga fandom, sa tingin ko 18 na yung pinakamatinding sumuporta. No? Kaya todo rin namamayag pa ang SB19. Diba? Ang tindi ng suporta ng 18. Talagang pag naglabas sila ng merch, sold out. Maglabas pala ng ticket, sold out. Diba? Yung sa Philippine Arena, nagdalawang beses pa sila day 1, day 2, sold out. Diba? May sabihin talagang big time din ng mga 18. Diba? At talaga pong kahit saan magpunta ang SB19, kahit saang bansa, dumog. Diba? Talagang yung iba, talagang nagbabiyahe pa sila. Halimbawa kung taga California sila, diba? Tapos ang concert ng SB19, halimbawa sa New York, babiyahe sila parang California to New York para lang mapanood ang SB19. Ganun katindi ang 18. Diba? At vice versa kung saan man si Asia yan. Diba? Kahit sa Pilipinas, kung nasa Luzon yung concert, taga Mindanao yung 18, pupunta siya doon sa Luzon. Ganun katindi sumuporta ang 18. Kaya talaga super blessed din talaga ng SB19 sa kanyang fandom na 18. Dahil ang tinding sumuporta ng 18 talaga. This kind of recognition signals that SB19 is not only a regional success, Tama. but a growing global presence. Through coordinated streaming, online campaigns, and viral content, they have helped push SB19 into the global conversation.
demonstrating how digital power can reshape the music industry. Kaya pansin nyo, di ba, wala nang yung, di ba, yung ibang artist talagang kailangan pang i-promote sa gantong, di ba? Sa gantong show, halimbawa sa Showtime, may ganun-ganun, di ba? Nang ginawa rin naman dati ng SB19 yon. Pero ngayon itong SB, hindi nila kailangan yun. Di ba? Mag-upload lang sila sa kanilang sariling channel o sa sarili nilang mga Instagram, kung anong ganap nila. Putok na yun. Di ba? Hindi na kailangan pa mag-promote ng gumantong sila, gumanyan sila, di ba? Talagang self-promoting na ang SB19, kailangan kilala. Kumbaga kung anong gawin ng SB19, talagang tutugunan ng 18. Di ba? Ganun katindi. Sobrang sikat na talaga. One of the most defining chapters in the story of SB19 happened away from the stage and cameras. After building their reputation in the industry, the group made a bold and risky decision. They chose to become independent artists. Yes. To make this possible, they launched their own company, 1Z Entertainment. For many observers in the music industry, the move was shocking. Idol groups rarely step away from established management systems so early in their careers, especially when those systems provide financial backing, marketing infrastructure, and international connections. Kumbaga, kung talagang sa K-pop artist, di ba? Wala kang ipon wala kang Hindi mo gagawin yun. Hindi ka talaga bibitaw dun sa company. Pero itong SB19, di ba? Sumugal sila, di ba? Talagang suntok sa buwan yung ginawa nila na yan. Di ba? Siyempre nga naman, unang-una yung freedom nila, wala Di ba? Nagkaroon ng issue, di ba? Magko-concert sila nun, tas hindi nila magamit yung pangalan ng SB19, naging mahalima, di ba? Laking dagok nun, maraming mga 18 nun na talagang nakabook na ng flight, tas hindi na tuloy yung concert. Siyempre, gumastos na yung mga 18 nun, nakakahiya kung tutuusin. Pero di ba nang dahil doon, inayos nila yan. Di ba? Sarili nilang pera yung ginamit nila. Multi-million dollar yung naging usapan dyan para makuha ulit nila yung pangalan nila. Di ba? Talagang isipin nyo yun, talagang yung mga masters nila, kinuha talaga nila. Di ba? Ganun, suntok sa ban. Kasi para sa akin noon, kaya nila ginawa yun, naniniwala sila na kaya nila. Di ba? Kaya siya kasasabi yan, di ba? Kung sa K-pop yun, hindi nila gagawin yan lalo kung nagsisimula pa lang. Di ba? Sila ng karera nila. Actually, nagsisimula pa lang talaga yung SB19 doon. Wala pa silang gaanong katinding pera noon. Pero sumugal sila, na which is tinan nyo naman ngayon, di ba? Meron na silang freedom, may kalayaan na talaga silang gawin yung gusto nila dahil hindi na sila hawak ng showbiz. Operating independently meant SB19 now had to manage many complex responsibilities themselves. This included overseeing music production, marketing campaigns, global distribution, tour planning, brand partnerships, and long-term business strategy. Tasks that are usually handled by entire corporate teams suddenly became part of the group's own operations. Actually, mahirap din yung ginawa talaga nila. Sakit sa ulo niyan. Yung i-manage mo yung sarili mo. Siyempre, hindi lang yung may marami silang taong i-hire, no? Kailangan may mag-aasikaso ng social media nila, may mag-aasikaso ng tours nila, di ba? Siyempre, may mga dancers pa sila. Di ba? Kaya, nagtayo na nga sila ng building nila mismo, yung 1Z, Entertainment, di ba? Ang hirap nung ginawa nila. Kumbaga, sila para sa akin, ang tapang nilang gawin yun. 'Di ba? Wala naman silang mentor na kung gagawin ba nila yan na talaga kung mag-guidean sila, 'di ba? Kung mag-guidean ba sila ng tama na talaga bang kung maglalabas sila ng ganyang pera, magsa-success ba, 'di ba? Parang talagang suntok sa buwan. 'Di ba? Saka medyo bata pa sila nung ginawa nila yan. 'Di ba? Mahirap 'yun, actually. Hindi basta-basta yan. Kaya nakakabilib lang na nakaya nila. No, at ngayon nga, 'di ba, magbi-build na nga sila ng mga bagong talents, 'di ba? Merong girl group na nga silang binubuo ngayon, 'di ba? Para ang sarap na sa pakiramdam na talagang masasabi talaga natin na ginrind din na lahat 'to. No, ginrind ng SB19 yung kanilang karera na 'to, no, sa pagiging grupo nila at sa pagiging independent nila. However, independence also gave them something incredibly valuable: complete creative freedom. Yon. Without strict corporate direction, the members could experiment with new musical styles, visual concepts, and storytelling approaches that reflected their true artistic vision. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba, iba-iba yung genre nila. Yung halo-halo talaga. May pop rock, 'di ba? May OPM, 'di ba? May electronics, 'di ba? May ganun eh. Grabe.
basta merong upbeat, no? Sobrang upbeat, di ba? Merong R&B, di ba? Yung I Want You, di ba? Yung nakakagulat yun, yung I Want You. Para sa akin, hindi ko naisip yung I Want You, eh. Sa pagkatao ng grupong to, eh, bilang merong R&B type shit, di ba? 90s R&B, ganun, di ba? Na sexy, di ba? Ang galing. For many emerging Asian artists, watching from outside Korea's powerful entertainment system, SB19's journey introduced a new possibility. Perhaps global success doesn't always require joining a massive entertainment empire. Perhaps artists can build international careers while maintaining control over their own identity. That idea is slowly reshaping how the Asian music industry imagines its future. After the breakthrough success of SB19, something remarkable began happening across the Philippine music industry. What once seemed like an experimental concept, Filipino idol groups competing on a global stage, suddenly started turning into a full movement. Record labels, talent agencies, and young performers realized that a new door had opened. Ayun na nga, di ba? Isipin nyo, no? Sinimula ng SB, no? Sila yung namayagpag. Tapos lahat na ng mga record company, di ba, nagmamanufacture na sila o kung nagki-create na po sila ng sarili nilang P-pop group. Di ba, alam na natin kung sino-sino yung mga yan na galing talaga doon sa matitibay na company. Di ba? May mga Star Records, Sony, may ganyan-ganyan, di ba? Kung saan-saan, may galing ABS-CBN, di ba? Yung Bini, di ba? Yung ganun. Di ba? Kaya itong SB19 talaga ang batayan. Ito sila talaga yung masasabi natin na pag sinabi mong P-pop, SB19 yan. Sila yun. P-pop kings, di ba? Kundi dahil sa kanila, hindi mag-uugat yan, hindi tutubo yung mga ibang grupo na yan na nagsulputan na ngayon. Di ba? Although may mga nauna talaga na P-pop group na hindi nga lang sumikat talaga nun. May nauna talaga sa SB19 nun. Di ba? Pero pag sinabi mo kasing P-pop group ngayon, SB19 talaga yan. Pag P-pop, SB19, wala ka nang ibang iisipin na grupo eh. Sila yung nasa echelon, di ba? Sila yung nasa top. Di ba? Kaya nga nagsulputan na ngayon sa mga iba't ibang recording label yung mga iba't ibang grupo, di ba? Alam niyo na kung sino yung mga grupo na yan. The biggest difference compared to the past is confidence. Before SB19's rise, Filipino idol groups often struggled to be taken seriously, both locally and internationally. Kasi unang-una sa Pilipinas pa lang, di ba? Eh, hindi pa kasi ganoon kamulat ang Pilipino sa ganyan tunog. Saka yung itsura nila, di ba? Actually, maraming ang nambabash, di ba, na Korean, K-pop wannabe, ganun, di ba? Bading, di ba? Ganung itsura, bading, ganyan, naka-eyeliner. Kasi hindi pa, nung panahon na yon hindi pa mulat, di ba? Yung Pilipinas sa kumbaga, purist pang Pilipino sa OPM. Pag sinabi mong OPM noon, banda, solo artist, 'di ba? Ballad, ganoon eh. 'Di ba? Hindi pa yung ganito na kumbaga ang sumipa sa international scene talaga itong SB19. Sinipa nila yung pinto, 'di ba? Na para pumasok doon yung P-pop o yung Philippine artist, 'di ba? Sila yung hindi nakakulong lang sa Pilipinas, di ba? Talagang giniba nila yung pinto para mag-penetrate doon sa international scene. Na ngayon nga talagang masasabi natin na halos kinatatakutan na talaga tong SB19 pagdating po sa ganyang genre. Real talk po yan, ha? Many doubted whether the country could support a professional idol industry at all. Now there is proof that it's possible. Yes. Because of that success, investors and entertainment companies are beginning to see P-pop not just as a local trend, but as a potential global industry. Tama. Training academies are expanding, production standards are improving, and international audiences are slowly starting to pay attention. Yun lang nga, di ba? Yun lang, SB19, di ba? Talagang international na sila, worldwide. Nakikilala na ang SB19, di ba? Hindi lang po Pilipino na ang 18 ngayon. International na po, iba't ibang lahi. Di ba? Ang 18. Sabi nga sa inyo, di ba, pag napakinggan ng mga ibang lahi ang kanta ng 18, ng SB19, di ba, isa, dalawa, tatlo silang kanta ng SB19, talagang malalaman na nila na, talagang maganda rin pala ang tunog ng SB19. Di ba, may mga hugot sila na makukuha rin na sa mga sarili-sarili nilang buhay. Yung mga international na listeners, di ba? Kaya talagang meant to be ang SB19 para mag-international artist na makilala sila worldwide itong SB19. Antayin natin yun na talaga pong
pumunta na sila sa talagang rurok noon, talagang kumukolab na sa mga sinasabi ko nga, di ba? Sila Bruno Mars, Justin Bieber, di ba? Yung makasikat sa international talaga, hindi lang sa South Korea. Di ba? Yung talagang nasa Billboard na talaga sila, yung Billboard Hot 100 na sa top 1 yung kanta ng SB19. Pangarapin natin yan, mangarap na rin lang tayo, taasan na natin. Lagi ko pong sinasabi yan. What once looked like a small experiment is rapidly transforming into a powerful cultural movement. One of the greatest strengths of the rising P-pop industry lies in something deeply rooted in the Philippines itself, its cultural diversity. Unlike many music markets that revolve around a single dominant language or tradition, the Philippines is shaped by a rich blend of influences. Asian heritage, centuries of Spanish history, and strong American cultural exposure have all contributed to a uniquely hybrid musical identity. At magandahan din sa Pilipino kasi tayong music lover po talaga tayo, di ba? Isipin nyo yung mga medyo may edad ng artist sa States, yung sa iba sa international, yung mga Air Supply, yung mga ganyan, di ba? Saan sila nagpupunta para mag-concert? Sa Pilipinas kasi ang Pilipino ay sobrang music lover. 'Di ba? Talagang kung hindi sikat yung mga kanta nila sa mga ibang bansa, sa Pilipinas sikat na sikat ang mga kanta nila. Lalo nga yan, mga Boyz II Men, Air Supply, 'di ba? Kasi iba na yung generation ngayon, ito tutuusin, pero talagang ini-embrace pa rin sila sa Pilipinas. Pag nag-concert yung mga yan sa Pilipinas, sold out. 'Di ba? Kaya tuwang-tuwa sila sa Pilipinas kasi ganun maka-appreciate ang Pilipino ng music. Hindi lang OPM ang tinatangkilik ng Pilipino, globally. Di ba? Lahat ng artist halos talagang tinatangkilik ng Pilipino. Ganun katindi. Kaya iba talaga ang Pinoy, di ba? Sa lahat, as in sa pakikisama, sa pagtatrabaho, as in, iba ang Pinoy. This diversity is clearly reflected in the music of SB19. Tama. Their songs often move seamlessly between English and Filipino lyrics, allowing them to communicate with both local audiences and international listeners at the same time. Parang yung ginagawa rin, di ba, ni Apple D Up ng Black Eyed Peas, di ba? Talagang hindi niya rin bagamat hap talaga siya, isipin nyo, si Apple, di ba? Talagang hindi niya kinakalimutan yung isang roots niya rin na bilang Pilipino, di ba? May bebot siyang kanta, di ba? At meron pang isa yung lapit mga kaibigan, di ba? Yung asin yun galing, tapos in-incorporate niya, talagang hindi pa pwedeng hindi siya magtatagalog, di ba? Kaya saludo sa mga Pilipino, kay happy yan, kay hindi. Pero proud ko yung Pilipino, saludo sa inyo. Kasi yan ang mga pinagpapala, yung hindi ang kinakalimutan yung talagang pinanggalingan niya, mapahap ka man o hindi. 'Di ba? Kaya nga binibless din tong SP19. 'Di ba? Kasi ganoon sila, talagang hindi pa pwedeng sa album nila o sa EP nila, hindi pa pwedeng walang Tagalog. Laging may Tagalog. 'Di ba? Laging may Tagalog track. Kung Taglish man may ganun, 'di ba? Halos lahat laging ganun. 'Di ba? Kaya nakaka-proud bilang Pinoy, 'di ba? Hindi yung talagang porque nag-international na, English lang yung gagawin, 'di ba? Nakakasama ng loob pag ganun. Pero itong SB19 talaga, makikita natin talaga, ini-embrace nila yung pagiging Pilipino nila. Diba? Dahil sa SB19, diba, lumalago din ang tourism ng Pilipinas. Diba? Nasaan na nga mangyari yun? Na ma-promote ng gobyerno natin itong mga artist na to, para kasi pag nalaman, ay, SB19 from Philippines yan. Ano meron sa Pilipinas? Puntahan natin yung Pilipinas. Dumalaw tayo sa Pilipinas. Diba? Parang ganun. Diba magandang market yun eh. Merong isang artist o lahat ng artist ng Pilipinas, pag nalaman sila at sikat sila, 'di ba? Ay taga saan yung Pilipinas? May isip ngayon ng mga turista, 'di ba? Na pumunta sa Pilipinas. Anong meron sa Pilipinas? Ba't ang gagaling ng artist sila? Anong meron sa Pilipinas? Bakit ganito sila kakilala? So, yung tourism din natin, 'di ba? Lalago. Sana ma-embrace siya ng gobyerno natin sa Pilipinas para talagang lumago ang turismo. At syempre, yung ekonomiya ng bansa tataas, 'di ba? Income 'yun sa Pilipinas. The production style blends modern global pop sounds with emotional storytelling that reflects Filipino cultural values. This combination creates a powerful advantage. International audiences can immediately connect with familiar pop elements while still discovering something culturally distinct. In a global streaming environment where listeners are constantly searching for fresh sounds and authentic stories, this balance becomes extremely valuable, and that uniqueness may ultimately become P-pop's greatest strength. Despite the growing excitement around P-pop, the comparison with K-pop remains complex and often debated by music analysts. The Korean pop industry has spent decades building one of the most sophisticated entertainment systems in the world.
Major companies like HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment, and JYP Entertainment operate with massive financial investment, global marketing teams, and well-established training academies. Isipin nyo, di ba yung mga nabanggit niya na yan, di ba? Ilang taon, dekada na nga yata yung kanilang ginagawa na yan para lang mag-create ng matinding K-pop artist. Tapos merong isang possible, di ba? Merong isang hindi Korean, no? Filipino artist, no? SB19. Eto na, umahabol. Kaya malaking threat talaga ang SB19 eh, sa K-pop. Di ba? Baka malay natin someday, di ba? Talagang tingalain na ang P-pop o Pilipinas nang dahil sa ganyang genre. Di ba? Isipin nyo yung malaking sampal sa Korean, ano talaga yon, di ba? Korean company na talagang eto, bagong sibol. Diba? Tapos tinatalo tayo sa lahat ng aspeto. Tapos sikat na rin, 'di ba? Tong SB19. 'Di ba? Parang ano yun, talagang isipin niyo, 'di ba? Sila grabe yung practice nila, ganyan-ganyan, yung dieting, 'di ba? Talagang may nahihirapan yung artist nila. Tapos ito may SB19 from the Philippines, 'di ba? Ang hirap ng Pilipinas kumbaga kumpara sa Korea. Walang suporta halos ng gobyerno itong SB19, itong P-pop, 'di ba? Hindi tulad sa South Korea, talagang suportado ng gobyerno nila kasi nga tourism na rin nila yung K-pop, di ba? Pati yung K-drama nila. Diyan sila kumukuha ng income. Tapos ito SB19 ngayon, no? Sikat na. Talagang mas kakainin sila sa live. Kakainin sila sa performance, di ba? Kaya malaking ano sa kanila yan, kaya kailangan talaga nilang mag-exceed pa ng effort nila para hindi sila madomina ng ibang artist para from ibang bansa, di ba? Their artists, such as BTS and Blackpink, regularly dominate international charts, sell out stadium tours, and influence global fashion, entertainment, and digital culture. O yung kasi, alam nyo kung bakit ganyan din talaga sila? Bakit yung sa Korea? Medyo isasampal ko rin sa pagmumukha nyo itong mga Pilipino, ha? At ating mga Pilipino. Kasi real talk po, real talking ko kayo. Kaya sila nagdo-dominate, di ba? Nagdo-dominate sila sa charts, di ba? Sa lahat, no? Itong South Korea. Kasi nga, ini-embrace nila yung sarili nila. Di ba? Ini-embrace nila yung sariling artist nila. Pina-priority nilang suportahan ng kanilang kapwa Korean. Di ba? Na yun ang kulang at wala sa Pilipinas. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Bago tayo sumuporta ng ibang lahi o ng international artist, dapat mas unahin nating suportahan ang ating sariling lahi. Isipin nyo, kung ang Pilipino mas inuunang pagkagastusan o pagkasuportahan ng kanilang sariling produkto, hindi lang po sa music yung produkto natin, baka parang na tayong South Korea. Diba? Kaya sila nagtatapi kasi ganun sila sa kanilang brand, ganun sila sa kanilang bansa. Sinusuportahan nila ang K-pop nila. Diba? Bago sila sumuporta ng ibang artist ng ibang bansa, masusuportahan talaga nila ang kanilang artist bilang Koreano. Na yun ang wala sa Pilipino. Isipin nyo, kahit ikaw nanonood ngayon, di ba? Umamin ka sa sarili mo, di ba? Mas marami ka pang nagastos na pera pagbili ng mga merch, ng ticket, ng mga international artist na yan, kaysa dito sa ating mga artist. Kahit hindi itong SB19, di ba? Mas kung gustuhin mong gumastos doon sa international kaysa dito sa ating sariling artist o sariling produkto natin. 'Di ba? Na which is yun ang talagang kulang sa atin, no? Yung South Korea, 'di ba? Talagang solid sila. Ganun 'yun. No? At dito rin po sa Japan, yung mga Hapon, talagang mas kino-consume nila talaga ang sarili nilang produkto. 'Di ba? Halos wala ka nga makikitang international na brand ng TV. Bihirang-bihira, una mong makikita talagang brand ng TV, brand ng kotse, brand ng kung ano ay Japanese brand, ganun. Na which is ang Pilipinas, talagang ini-echepera yung, konti na nga lang yung ating brand, yung ating mga local products, hindi pa pinapansin, di ba? Mas uuna pa natin international, lalo sa mga artists, o di ba? O, paano na? Paano tayo mag-world domination yan? Yung, di ba, yung pangarap ng 18, o di ba? Yun na yun, kahit ikaw nanonood, alam ko guilty ka. Di ba? Mas sinusuporta mo international artist kaysa sa atin sariling atin. Di ba? Yun ang gusto kong i-adapt natin, no, sa South Korea at sa Japan, no? Kasi dito sa Japan ganun din, sinusuportahan na ng sariling kanila talaga. Sa South Korea lalo na, ganun, 'di ba? Yung K-pop nila, kinukonsume nila 'yun.
pinagkakagastosan talaga nila yung sariling kanila. 'Di ba? Hindi nila iniintindi muna yung uunahin nila yung international, yung sa ibang bansa. Ang Pilipino, ano? Uunahin talaga ng Pilipino, international, na-left out ngayon yung sarili nilang artist. 'Di ba? Wala nang suporta ng gobyerno, 'di ba? Wala pang suporta ng mismong Pilipino. Paano na? Magiging pangarap na lang po talaga yung world domination. Tapos ito pa. Meron pang ugali ng Pilipino na nanghihina pababa. 'Di ba? Ganun yun eh. Kaya para sa akin matinding pangarapin natin world domination, pero kung ganyan ang ugali natin, mahihirapan tayo. 'Di ba? Kung tutuusin, kung meron tayong unity ang Pilipino, 'di ba? Susuportahan natin tong SB19. Dapat matagal na silang nasa Billboard. Hindi yung digital yung talagang yung Billboard charts, yung parang mga Blackpink, 'di ba? Yung mga BTS, 'di ba? Siguro dapat nasa awards na rin sila, nagjo-join na rin tong SB19 sa mga Emmy Awards, yung mga ganun, nagpe-present na rin sila doon, 'di ba? Mga Billboard Music Award, 'di ba? Yung mga ganyan. Dapat matagal na. Kung may unity ang Pilipino sa mga artist natin at sa produkto natin per se. 'Di ba? Yun lang po, no. Sana talaga kung ikaw ay mas inuuna mong suportahan ng ibang lahi, ay nako, manginig ka sa balat mo. Hindi natin makakamit ang world domination kung ganun. Baka pangarapin na lang natin yan. Ito nga nagbe-break barrier na nga itong SB19, di ba? Dapat todo na yung suporta natin. Ganun yun dapat. Di ba? Wag mong intindihin mo lang yung ibang artist kasi unang-una, wala namang pakialam sa iyo yun. Di ba? Dapat mas tulungan natin tong ating sariling artist. Di ba? Shipin nyo yung nangyari nga sa Korea, di ba? Yung kanina sinasabi ko, di ba? Sa sibling, di ba? Di ba? Ang laki na nga ng revenue nila galing sa mga Southeast Asian country, tapos ginanon nila, sinabi nila na copycat tayo ng K-pop, mukha tayong unggoy, nasa jungle tayo, di ba? At samantalang ang laki ng kinikita ng South Korea o ng K-pop sa atin, sa mga Southeast Asian country, di ba? Ano pa bang wake-up call ang kailangan mangyari? Sinabi na nila yun. So, ibig sabihin lang po nun na wala kang kwenta sa kanila. Pinagkakaperahan ka nila, nilalait ka pa. Diba? Tayo bilang Pilipino, dapat gumising tayo, pumokos tayo dito sa ating sariling artist. Sana nakikinig ka at sana matauhan ka. Ikaw, ngayon na nanonood ngayon, diba? Matauhan ka. Sumuporta ka sa ating produkto, no? Bilang Pilipino, suportahan mo. Kung wala tayong gano'n, wala tayong unity, wala mangyayari sa bansa talaga natin. Mananatili tayong third world country kung ganyan. Naghanap lang ang korupsyon, ganyan pa ang mga Pilipino. Mas nagmamahal sa produkto ng ibang bansa kaysa sa produkto ng Pilipinas o sa mga artist ng Pilipinas. The scale of this industry is enormous. It is supported not only by entertainment corporations, but also by strong cultural promotion from the South Korean government. This level of infrastructure gives K-pop a powerful advantage that few music industries in the world can match. However, cultural history shows that global music leadership constantly evolves. American pop dominated much of the 20th century before Korean artists reshaped global music trends in the 2010s. Isipin nyo, di ba? Talagang totoo yun. Amerika yung namamayagpag doon. Bakit na-penetrate ng Korea yung yung international scene, di ba? Yung South Korea. Isipin nyo yun. Hindi sila nag-i-English. Pero tinatangkilik sila. Kahit hindi sila naiintindihan, tontuwa yung lalo yung mga Pilipino, tontuwa, babaliw-baliw. Hindi mo naman naiintindihan. Di ba? Kasi meron nga silang unity. Yung bansa nila, tinulungan ng mga mamamayan ng South Korea, yung artist nila o yung produkto nila. Kaya syempre ngayon, pumutok talaga globally yung K-pop. Na which is yan ang dapat ginagawa ng Pilipino. Na tayo ang Pilipino, naiintindihan pa rin tayo kasi tayo marunong tayo mag-English. Fluent tayo mag-English. Kung hindi man fluent, talagang naiintindihan. Diba? As in. Diba? Ano pa bang kailangan ng ingredients ng Pinoy? Diba? Ng Pinoy artist. Nasa atin na lahat eh. Talent. Unang-una talent na lang. Walang tatalo sa Pilipino. Diba? Walang language barrier. Dahil nag-i-English tayo. Diba? Isipin nyo na lang, diba? Ikumpara nyo sa South Korea sila. Pupunta pa sila sa Pilipinas para lang mag-aral ng English. Diba? Samantalang tayo, kahit batang musmus, nag-i-English. Kailangan lang talaga natin ng pagkakaisa, ng unity.
para ma-promote ang ating brand, ang ating artist. Di ba? Dapat matagal nang kilala dapat ang Pinoy sa international scene. Sa anong genre pa yan? Music, artista, whatever, film, whatever. Di ba? Pero bakit hanggang ngayon, bilang lang, no? Kung di pa maging half Pinoy, hindi pa marirecognize sa ibang bansa, di ba? Yun yung sinasabi natin. Wala pa tayong talagang solid na Pilipino. Ilan lang, no? Sila Lesa Longga lang. Yung mga solid Pinoy lang. Wala na. Sino pa ba? Oh, lahat half na eh. Si Batista, half yun. Oh. Oh, si Apple, oh. Half din. Oh, ang kilala lang talaga sa solid na Pinoy, Pacquiao. Isa international talaga. Oh. Kasi nga, walang ganong unity ang Pilipino. 'Di ba? Kasi hindi tayo magtatakay kung ngayon South Korea, 'di ba, nagawa nila eh. Hindi naman sila nag-i-English. So bakit baliw na baliw yung buong mundo sa kanila? Sa K-pop nila. 'Di ba? Kaya rin 'yan ng Pilipino kung may pagkakaisa. Now, some analysts believe another shift could eventually occur, and many believe the spark for that transformation began with one group, SB19. Yes. The rise of SB19 may be signaling a new era for Asian pop. While K-pop still dominates, the growing power of P-pop shows the global stage is expanding. The next pop powerhouse could come from the Philippines. Yes. If you enjoyed this story, don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more global music deep dives. Ayun lang po, no, ano po masasabi natin dito sa napanood natin. Marami po ako sinabi sa inyo, sana tumagos sa puso nyo at sa isip nyo. Makakamit natin yung world domination kung talaga magkakaisa mga Pilipino, no, na masuportahan natin muna ang ating sariling atin bago ang ibang lahi. Yun po yung malaking gusto kong lesson na matutunan nyo sa mga sinabi ko. Sa always na napakahaba kong reaction video. Kasi ayaw kasi mag-react na, ay, ha, wow, galing, ganun. Hindi po ako ganun. Hindi ako ganung reactor na wala kang mapupulot. No? Gusto ko mayroon kayo mapupulot na sa salita ko na may, damputin nyo yung, alam nyo kapupulutan nyo, ilabas nyo sa kabilang tenga nyo yung hindi. Yung hindi naman akma sa'yo. Diba? Pero sa akin gusto ko talaga, may matututunan kayo sa aking mga reaction video. Lalo na po sa reaction natin ng SB19. Dahil po talaga hindi po biro ang pinagdaanan ng Malima. Na sana suportahan natin all the way. Mas unahin natin ng mga Pilipino artists. Kami rin, mga Pilipino reactor, no? Ramdam din namin yan eh. Nakikita namin yan sa mga reactor na international. Talagang ang lalaki ng views. Pagdating po sa amin, first hand kami mas naiintindihan nyo kami mga reactor na na Tagalog, no? Na Pilipino. Pero ang baba ng views namin. Di ba, real talk lang po tayo rito. Alam niyo na ba, puro real talk po ako, di ba? Ganun eh, bakit ganun, di ba? Talaga pong meron po tayong stigma na ganun. Pag po international, ibang lahi, mas sinusuporta ng Pilipino. Sakit na ng Pinoy yan. Hindi na po natin maalis yan. Pero sa akin lang po, pagdating po sa Mahalima o sa SB19, para po makapag-penetrate tayo sa world domination, yung sinabi ko sa inyo kanina pa, solid dapat ang suporta natin, pakita natin na kaya natin, at gaya ng ginawa ng South Korea, hindi nga sila nag-i-English na kaya nila, di ba? Kaya rin ng Pilipino. Dahil tayo, nag-i-English tayo at kaya natin talaga mag-penetrate dyan kung magiging solid lang ang suporta ng mga Pilipino. Yun lang po, no? Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye. Dati sabi mo, ako lang